At ang balita natin ngayon, ito raw si Justin Arana ay baka matrade dito sa Phoenix Fuel Masters. Ayon dito sa Snowboards PH, ay willing na raw itong Phoenix na i-trade yung kanilang first round draft pick na pang number 2 sa draft order dito sa kahit aling team, partikular na ang Converge FiberXers kapalit ng isang big man. Ang dahilan daw ayon sa mga sources, yung kinakailangan daw ng Phoenix ay wala dito sa draft. So siguro umasa sila na may mga big men na sasali pero hindi dumating. Kaya willing na silang i-trade yung kanilang number 2 pick o yung first round draft pick nila na pang number 2 sa draft order. So ngayon ang tanong, papayag naman kaya ang Converge? Alam natin si Justin Arana ang tinatawag na cornerstone ng prangkisa nila. Kaya hindi naman siguro yan bibitawan ng FiberXers. Pero hindi natin masasabi dahil maraming pangbabago na nangyayari dito sa lineup ng Converge ngayon. Kaya hindi na ako magugulat kung sakasakali nga na ito naman ay matuloy. Kaya dito natin makikita talaga na marami pang pwedeng mangyari dito sa lineup ng Converge FiberXers. Ito rin namang Phoenix ay naghahanda na dito sa gagawin nilang pagre-revamp sa ilalim ng bagong coach na si Willie Wilson. Pero ang sabi nga nung iba, meron ba talagang player dyan sa draft na makapagbibigay ng kontribusyon na nagagawa ni Justin Arana? Kaya siguro sa tingin ko mukhang hindi dapat bitawan ng Converge itong si Arana kahit na ibigay ng Phoenix yung kanilang first round draft pick dahil sabi nga nila medyo mababaw yung draft. Certainly, sabi nga nung ibang analyst, walang player dyan na may kukumpara sa makukontribute ni Arana lalo na sa mga big men. Ngayon naman, ang isa pang lumalabas na balita ngayon ay ito raw SMB ay ready naman na mag-offer ng contract dito kay Mikey Williams para tuluyan na lumipat sa San Miguel. Hanggang sa ngayon ay hindi pa raw nakapagbibigay ng panibagong tinatawag nating offer itong FiberXers dito kay Mikey, nakatanggap-tanggap dito. Para bang hanggang ngayon daw ay hindi pa rin magkasundo ang dalawa kaya nga gusto na raw ng San Miguel na kunin si Mikey Williams. Alam naman nating lahat kung anong punot dulo nitong problema ni Mikey at ng Converge dahil hindi sila magkasundo dun sa salary. At alam din natin na ang SMC naman ay pagdating sa salary kahit ano kaya niyang ibigay basta gusto nila yung player. Kaya nga pwedeng-pwede ito si Mikey dito sa San Miguel. Ang magiging question na lamang dyan, sino ang i-offer ng SMB na kapalit para dito kay Mikey Williams? Ang most likely at sa tingin ko pinaka-practical dyan itong si Wamit Yongson. Pero pwede rin na ang ibigay nila ay itong si Chris Rosales at yung kanilang first round draft pick. Nasa Converge na yan kung sino ang tatanggapin. Sa tingin ko kung sa sitwasyon ngayon, dapat pumayag na ang Converge dahil mukhang malabo naman talaga na itong si Mikey Williams ay pumirma ng kontrata sa kanila. Napakatagal na nung pag-uusap nila at hanggang sa ngayon wala pa rin nangyayari. Kaya mukhang bagay talaga si Mikey Williams ay lumipat na dito sa SMB dahil parang dyan siya talaga magiging mas bagay pagdating dito sa tinatawag natin na pag-release o pagbibigay ng mas magandang mga sabihin na nating performance dahil mukhang ayaw niya at talaga na maglaro dito sa Phoenix Fuel Masters. At yan ngayon ang very important para dito sa lineup nitong si Coach Franco Atienza. Sa panig naman ng Magnolia Chicken Templados ay binigyan na nila ng 3-year contract itong si Javi Gomez de Leaño na na-acquire nila mula dito sa Terra Firma kapalit ni Jerica Hanmisi at ng isang second round draft pick. Itong si De Leaño, kung inyong maalala, ito'y naglaro sa Terra Firma. Ang ganda ng pinakita niya doon kung saan natulungan niya itong umabot sa quarterfinals kontra San Miguel. Kasama niya doon of course si Stephen Holt, si Isaac Go at si Wamit Yongson at lahat sila ngayon ay nandito na sa SMC. Kaya nga ngayon mukhang itong si Javi Gomez de Leaño dahil 3-year contract ang binigay. Mukhang seryoso ang Magnolia na gamitin talaga ang talents nito. At ayon nga doon sa mga reports baka kukunin daw nila yung kapatid nito na si JDL, si Juan Gomez de Leaño para maging tandem dito sa Hot Shots. Kung sakasakali, magiging magandang addition to si De Leaño dahil unang-una, napalitan na niya yung pwesto nitong si William Navarro na small forward.
At sabi nga nung iba, mas magaling pa raw na 3-point scorer itong si JDL. Although ang medyo problema dito ay kulang siya sa depensa. Kaya nga ngayon, sigurado namang aayusin yan ni Coach L.A. Tenorio. Kaya maganda yung nagiging developments dito sa Magnolia Chicken Templado sa kasalukuyan. At hindi na rin ako magugulat kung magkaroon nga ng iba pang movements itong hotshot, lalo na ngayon at determinado sila na maging mas maganda ang ipapakita dito sa mga susunod pa na mga araw. As it is, alam naman natin na itong si Coach L.A. Tenorio meron pa yung mga ibang alas na pwedeng bunutin para pagandahin yung kanyang performance, yung paglalaro nitong Magnolia. So hindi lang yan matitigil dito kay Javi Gomez de Leaño dahil malamang meron pang kunin na iba pang mga players itong si L.A. Tenorio para tuluyang maging mas malakas na at matindi na ang lalaroin ng Magnolia. Ito nga bang Barangay Ginebra makukuha muli ang serbisyo nitong si Christian Standhardinger? Isa yan dito sa pinag-uusapan ng marami lalo na at mukhang ang balita ngayon ay ito raw Terra Firma ay hindi pa tapos dito sa gagawin nila ng mga trade transactions. Kaya nga hindi na nakapagtataka kung sakasakali na mangyari talaga na ma-trade na ang nabanggit na player. Yung rights kasi ni Standhardinger nandiyan pa rin sa Terra Firma Jeep kahit ito ay retirado na. Pero ngayon itong si Standhardinger sa paniwala ng karamihan, maski na itong si Coach Tim Cone mismo nagsabi, marami pa rin niyang maipapakitang at mahusay na paglalaro. At alam naman natin na kinakailangan ng Ginebra ngayon ng sentro. Dahil hindi sumali dito sa draft itong sila Darren Mayo, DJ Fenner, pati na itong sila Justice De Corsi at yung iba pang mga inaasahang big men katulad ni Quentin Brown at itong si CJ Lane. Medyo manipis yung draft pagdating sa mga big men, maski na si Raven Gonzalez hindi nga nagpa-draft. Kaya malamang susubukan ng Barangay Ginebra na makuha itong si Christian Standhardinger pabalik para masiguro na at least meron silang magiging big man na available. Dahil pagdating dito sa match-up sa mga malalakas na teams, nakita natin yung naging problema ni Coach Tim Cone at ng Ginebra kontra dito sa San Miguel dun sa kanilang semifinals. Wala silang pang match-up kay Junmar Fajardo. Kaya nagiging problema ngayon ng Ginebra dito sa darating na bagong season, ganun pa rin kung wala silang makukuha. Plus, ang isa pa naging problema, nagpunta sa Japan B-League si Jamie Malonzo. So, lalo silang nakulangan ngayon ng mga big men. Kaya, medyo mahihirapan talaga ang Barangay Ginebra. Kaya nga ngayon, hindi ako magtataka kung susubukan nilang makuha nga ang serbisyo ulit ni Christian Standhardinger. Bago tayo magtapos, shoutout muna kay Joshua Giray, Anthony Alon, Michael D, Katsakino Dukusin, Dalmacio de Guzman, Malyari Mascarinas, Enju, Ireneo Salangsang, si Dexter Domer, at ang iba pa nating mga regular na taga-subaybay.